Eto na ang nangyari. Mga vloggers na nahirapan ng Kongreso na inimbitahan, sinupwena, sokos order, binaliwala. Bigla pong dumating na rin sa Kongreso. Dahil kung hindi sila dumating, talaga sila ipaparesto ng Kongreso dahil binabaliwala nila ang in aid of legislation tungkol umano sa fake news na galawan. At dito ho sa nangyaring ito, dalawa yung nakita kong sumablay talaga. Yung isa nga naiyak pa eh. Akala mo natin magagaling itong mga ito na identify na yung isa nga nagpapakilala pang siya daw hindi pro Marcos, hindi pro Duterte, pero nung magkabukuhan na sa kanilang mga isinulat, ay pro Duterte ang dating. Itong si Crisette Cho, Manila Bulletin pa ito Naku, baka tanggal ito ng Manila Bulletin. Ay sablay na sablay eh. Ito po yung nagsulat daw na marami raw pong nag-resign ng mga pulis dahil sa pagkakahuli kay Duterte. Fake news, hindi naman totoo. At nakuha lang daw niya sa news. Ibig sabihin, kung ano yung news na bababasa nila, ginagawa nila at ibinabalita nila. Ginagawa nilang content ay hindi naman totoo. Ito naman si MJ Reyes. Parehong babae po ito. Ang sabi niya ano ba yung sinabi niya? Tungkol ho, fake daw po yung mga biktima ng extrajudicial killing. Nagkamali talaga ng pagsusulat. Yung Kongreso ang siya nakatanggap ng maraming complainant at reklamo. Pumila nga doon sa Quadcom ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing nung nakaraang gobyerno. Tapos sinabi nitong si MJ Reyes na ito na vlogger na fake daw. Hindi inilalabas ng mga magulang ng mga picture ng mga di umano'y patay, hindi naman pala patay. Fake news naman kasi hindi pumayag ang Kongreso dahil totoong merong mga biktima, merong extrajudicial killing. Kaya nga, crime against humanity ang kinakaharap ni Duterte sa ICC. So nakabukuhan, ito pakinggan po ninyo itong tanong. Hanggang sa naiyak na sa pagtatanong po ni Congressman Abante, Chairman ng Committee on Human Rights, at kasama sa Tradcom na nagsagawa ng investigasyon tungkol sa fake news. Yung Tradcom tatlo yan, Committee on Public Information, Committee on Public Information Technology, at saka yung Committee on Public Order and Safety. Huling-huli hanggang sa umamin na itong mga ito. Nagsorry na nga. Nako, hindi pinanindigan ng ginawa kasi fake talaga. Please state your name. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ethel Pineda Garcia, 64 na taong gulang at isang manggagamot. Noong ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa sa unang hearing, kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news. Pwede ilapit po yung mic. Reminder to all the members and resource persons, may problema po tayo sa audio. So when you speak, please ilapit lang po yung mikropono. Salamat po. Nang ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news at ang pagpondo ng mga pogo at narcos, ay nasurpresa po ako dahil sa mga sumusunod. Hindi po ako gumagawa o nagsusulat ng news o balita. Ako po ay nagkokomentaryo lamang sa mga nababasa ko. Sa aking pagkakaunawa ay maroon tayong kalayaan na sabihin ang ating mga opinyon sa mga pangyayari at sa ating kapaligiran ayon sa saligang batas. Wala po akong kaalaman sa pogo at narcos. Ako po ay nag-aral ng mahabang panahon. Nalalaman niyo naman po kung gaano kahaba ang pag-aaral ng medisina at pagkuha ng espesyalisasyon. Sa aking pong panig ay 2 beses po ako nag-specialize. At pag-practice ng medisina sa hangad na mabuhay ng marangal na di umaasa sa iba, lalo na sa masamang pinanggalingan ng pera. Sa aking pananaw, at ito ay sinabi ko sa unang sagot ko sa committee, ay hindi ako karapat-dapat na resource person dahil sa wala akong alam dito, at kung may issue tungkol sa kalusugan, tulad ng sinabi ko, ay handa akong tumulong sa gaano man na aking makakaya. At ito po naman ay ginampanan ko habang tayo ay nagkakaroon ng pandemya sa COVID. Kasama po akong dumulog sa Korte Suprema dahil nais ko pong malinawan kung ano nga ba ang dapat. Nananalig po ako na ang batas ay dapat sundin ng lahat. Ang aking pamumuhay ay simple lang. Wala po akong karangyaan. Ang buhay ko ay itinoon ko sa pag-aalaga ng aking pamilya bilang breadwinner sa mahabang panahon. May anak akong nangangailangan ng special na alaga at may ama akong 95 years old na umaasa sa akin.
Kahit ako ay mag-isa na ngayon sa buhay, ay nagsisikap akong itaguyod sila sa abot ng aking makakaya sa malinis na paraan. Wala po akong kapangyarihan maliban sa isinasaad ng batas na ating mga karapatan. Ang aking lakas ay nanggagaling sa malinis na konsensya. Kasiyahan na nawa tayo ng may kapal. Okay, thank you. On December 28, 2024, Ms. Quisette, Yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time You're apologizing. for not, no, sir, I mean, I do not know what situation on December 28. Let me and what the continue on. context. Let me Yes, sir. continue on. Says, ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Mr. Chair, Ms. Quisette, ang galing mo naman. Ha? Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, di ba matalino ka? Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out So you're that our Mr. Chair, you still have words, no, Mr. Chair. Ibig sabihin, that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong nakaakap na naka-brace tapos, sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na, sir, kasi taxpayer kami. Masakit, Bakit? sir, na makikita namin na... Ms. Quisette, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, Ang katuwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya It was tinatanong the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, up. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news Tapos po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth. Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, if AKAP. that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Quisette, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. Sinabi niya, facts to eh. Nakalagay, facts. Many are completely unrelated to drugs or EJKs. Some of them are still very much alive. You said you do not have any documents on that. Now look, Miss MJ na lang po. Para hindi po Miss MJ, po. you are accountable to the victims and you are accountable to us in the Quadcom. Pinasinungalingan mo kami. Pinasinungalingan mo ang mga victims. Now look, if you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. Putya, ngayon ka pa lang maghahanap muna ng mga ebidensya, ng mga dokumento bago ka gumawa ng isang post? Diba napaka-irresponsable mo, MJ? Saka yung sinasabi mo na yung mga biktima na mga litrato
na pinapakita. Ay, nito lang lumabas yun nung nahuli na si Digong. Ang tinutukoy dyan ay dinidismerit ninyo o binabastos ninyo ang mga hearing ng Quadcom noong sila'y nag-hearing pa ng Quadcom. Kailan pa ba ang huling hearing ng Quadcom? Napakatagal na. Diba? Huwag mong sabihin na lumabas ang mga balita. Lately na lang yun. Pero ang issue dito, yung dinidismerit ninyo ang ginagawa ng Quadcom at ginagawa ninyo na tinitwist ninyo na kayo ang totoo at ang Quadcom ang fake news, yun ang pinakamalaking kamalian na ginawa ninyo. Diba? Tapos napakadali nyo lang mag-apologize. Napakadali nyo lang mag-sorry. Bakit? Dahil takot kang makontempt. Hindi mo kayang pangatawanan yung mga post mo, yung mga sinabi mo. Hindi ko naman pwedeng sabihin wala kang B. Kasi ikaw ay babae, wala ka talagang B. Pero di ba? Nasan yung mga katotohanan na sinasabi ninyo? Nasan yung mga tapang ng inyong katotohanan? Wala. Puro lang pala kayo ngaw-ngaw. Fake news kayo. Tapos pag tinawag kayong fake news, galit kayo. At Okay hindi to, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na- po. Okay po. Kaya Maliwanag fake po. news. Yun ang ibig sabihin, non-fake news. Ito, tutuloy ko Salamat din po, Your Honor. Ito sinabi nyo, binanggit mo na ito and this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Ms. MJ, please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore At, you apologize because this is okay not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Sapagkat meron kaming documents to show Nai-insulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted with your statement. Again, my apology, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. Hindi po, it has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabanggit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga So, tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us na yung criminal forces? Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero Mr. Chairman. Mr. Chairman. Representative Ponduano. Mr. Chairman, just a matter of protocol. May I move to strike out the statement of the Chairman Abante Second. addressed to MJ? Second, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Any objection? There being none, the uttered words is taken off. Any further questions? I rest, Mr. Chair, and thank you so much. I'm not angry at you, Miss MJ. We're just relating the truth here. Okay, Your Honor. Pero again, hindi ko pa alam kung saan niyo po nakukuha yung idea niyo na kayo yung criminal forces. Hindi ko, anyway. Ikaw ang I sumulat, apologize. Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat, apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun Okay po, tanga po ako, sir. Hindi tayo natutuwa na napapanood natin na ganyan ang kanilang mga reaksyon, na sila'y nagtatangisan, nagiiyakan, at parang kawawang kawawa. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang tatapang po nito Grabe po, ang tatapang nito. Yung Ethel Pineda ng Pugad Vloggers, hindi ko siya ganong napapanood. Pero itong si MJ Kiambao at itong si Crisette, naku, grabe. Grabe po. Ibang klase itong mga to. Hindi ko inaasahan na makikita natin silang umiiyak sa TRICOM.
Grabe po katatapang yan eh. Parang mga Gabriela Silang yan sa kanilang mga page, sa kanilang mga channel. Kaya tayo ngayon ay nagugulat na sila ay nag-iiyak. Etong si MJ Kiambao, ang tapang nito. Grabe po ang mga salita nito. Talagang, sabi ko, kung ako yung pinagsasabihan nito, talagang below the belt. Diba, kita nyo na insulto masyado si Benny Abante. Kung titignan nyo po, sabi niya, hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung kayong sinasabihan na kayo po yung demonyo ba yun? Ikaw nag-post nun eh. Huwag na tayo maglokohan. Alam naman natin kung sino pinagsasabihan mo nun. Diba? Alam naman natin kung sino sinasabi mong yung leader na magiging monster. Huwag na tayo maglokohan. Diba? Alam niyo yung pagdating ng TRICOM, ang gagawin nilang sandata, paawa, paiyak. Siyempre, babae, iiyak. Siyempre, makikita ng mga kongresista natin. Mga kababaihan, umiiyak. Sila mga babae, sila mga lalaki. Diba? Masyado naman kayo, kantatapang nyo. Dapat, diba, yung tapang nyo sa inyong mga page, yung tapang ninyo sa inyong mga post, ganun din ang tapang nyo sa TRICOM. Panindigan ninyo, totoo yung sinasabi ninyo. Kung ako ay isang DDS, at kung ako'y sumusuporta kay Digong, tapos makikita ko kayong nag-iiyakan dyan, hindi na ako maniniwala sa mga post nyo. Tapos babawiin nyo yung mga sinabi ninyo. Mag-a-apology kayo. Nasaan tapang nun? Nasaan yung tapang? Diba? Crisette, MJ, nasaan ang mga tapang ninyo ngayon? Eto pa, meron pang isa, lalaki naman. Lalaki din na nagpe-fake news. Sabi nga ni Commodore Tariela, panoorin po ninyo. Nakakatuwa din to. Continue. So, sir, this is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information about our fight in the West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China, and he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. Ako, kunyari, nung tinitira ng water cannons yung mga mangingisda natin, masakit sa akin yun. Pag binabangga yung mga Coast Guard vessels natin ng mga dambuhalang Chinese vessels, masakit sa akin yun. Pag yung mga mangingisda natin na malilit ay hindi Mr. Chairman! That's what you said. Mr. Chairman, that's fake news! Yes, that is why, just a point of clarification. You mentioned earlier that ang Pilipinas nag-water cannon din sa China. May I know where did you get that information? Was it in the news? Mr. Chair, wala po ako sinabing nag-water cannon sa China. Hindi, sinabi nyo ngayon lang. Hindi, ang sinabi ko po nag-water cannon din po sa Pilipinas. Mr. Mark Lopez, pwede natin i-review yung tape. We are on the record. Kasasabi mo lang yun. At saka, did I hear it right? That he said na nag-water cannon din tayo sa China? Nag-water cannon lang. Nag-water cannon po tayo. Pero, Mr. Chairman, pero Mr. Lopez, Opo, Mr. Chair. Yes, sir. makinig ka po, please. Kasi po, the issue as of now is the West Philippine Sea. The problem with China. Now, nung minention D.S. Suarez about the water cannons, nagsalita ka na tayo din, nag-water cannon. Saan yun? Water cannon saan? Kasi yung pinag-usapan natin dito is the West Philippine Sea. Now, tama ka. Hindi mo sinabi na nag-water cannon ang Pilipinas sa China. But ang pinag-usapan natin dito is all about the West Philippine Sea. Now, ano yung sinasabi mong water cannon? Mr. Chair, I premise my statement po kasi, kanina sinabi ko po, that the South China Sea issue is a complex issue. Sandali po. Please answer my question. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Kasi po yung water cannon is a facility. Opo. Huwag ka magpalusot. I warn you. You're under oath. Ang water cannon Sagutin mo po where you refer that water cannon.
that Hindi you po, mentioned? ang water cannon deployment po kasi is one of the actions taken by a state pag meron po mga dispute na ganyan nga po. Ang Pilipinas, ibig mo sabihin, mag-water cannon din sa China. Pwede po. That's your... Sinabi mo nag-water cannon. Mr. Chair, wala ako sinabi na ang Pilipinas na ginawater cannon ng isang kalabang state. Ang Ay, sinabi sandali po. But we're talking about the West Philippine Sea. This will be your last warning. Or else I will cite you in contempt. This is your last warning. You're under oath. Opo. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon, pwede po mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mo mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. Hindi, ang sinabi mo, what you said, nag-water cannon, Mr. Chair. Opo, And if ko po. you want, Ina-admit ko po. we can ask the Secretariat to refer to our stenographers in the back to the statements issued by Mr. Lopez regarding that issue. So, we have never taken, I don't think, that's reckless, absolutely reckless. Anyway, I want to show a photo, but of course. Mr. Chairman. Ganito lang po. Mr. Chairman. Mr. Lopez. Okay, you apologize? Opo, I What apologize is- po. Yeah, thank you for that apology. Now, this will be your last warning. Please refrain from lawyering or palusot. For not telling the truth, or else, the next time that you will commit that violation in this committee, I will never hesitate to cite you in contempt. Ipapakulong kita dito. Noted, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. So, I find it a little bit disturbing na, coming from a Filipino na, I mean, of all things that can come from a fellow Filipino, yung hindi pa natin pagmamalasakitan yung kapwa Pilipino. Yun medyo, maring hindi tayo magkaisa sa mga political positions natin. Kasi lang kung Pilipinas na ang pinag-uusapan, dapat no questions asked. Isang bansa lang, isang bandila lang tayong lahat. Diba? Nagpapalusot siya. Muntik nang i-contempt ni Paduano. Buti na lang talaga. Nag-sorry siya, nag-apologize siya. Pero ako tingin ko yung apologize niya na yun galing sa tumbong eh. Mukhang mayabang pa din eh. Diba? Ito po yung kasama ni Ethel Pineda dun sa Pugad Vloggers. At mariin po nitong binabanatan si Commodore Tariela. At sinabihan to ng mga matitinding salita eh. Alam nyo, mabait pa rin talaga si Commodore Tariela. Alam nyo yung sinasabi nila na tayo ay malapit na sa martial law, mga abusado daw yung mga leader ng ating bansa. Pero sa totoo lang sila yung abusado eh. Diba? Pero yun yung nag-post kayo ng mga kung ano-ano, tapos hindi nyo pala kayang panindigan. Magpe-fake news kayo, tapos hindi nyo pala alam kung saan ito nanggaling at wala pala kayo mga hawak na dokumento. Ito si MJ, saka yung si Crisette, post kayo ng post, wala naman pala kayo mga hawak na ebidensya ng inyong mga pinagsasasabi. Diba? Yung sinasabi ni MJ kanina, alam ko naman, tinitwist lang niya ang mga istorya. Hindi pwede yung ganyan sa TRICOM o sa mga hearing sa Kongreso. Diba? Kailangan nyo na maging yung accurate kayo sa inyong mga sagot at meron kayo dapat dalang ebidensya ng mga fake news nyo. Kaya lang wala eh. Diba? Soplak si Mark Lopez. Soplak si Crisette. Soplak itong si MJ. Diba? Kaya hindi na ako magtataka kung sa mga darating na panahon, mawawalan na kayo ng kredibilidad at hindi na kayo paniniwalaan ng inyong mga nilolokong followers. Kakahiya naman itong mga ito. Ano ba yan? Dalawang issue. Yung isa pa ako napakita yung kay Miss Reyes naman. MJ Reyes. Itong si Crisette Cho. Taga Manila Bulletin pa ito. Journalist daw. Tapos vlogger. Ayan nagsulat na marami raw nag-resign na PNP. Dahil
Sa pagkakahuli kay Duterte, fake news dahil sinabi ni General Torre wala namang nag-resign. Pangalawa, marami rahong mga congressman nagpapaaral sa abroad, ganito, ganito, pinapangahinabon, pangalanan, hindi pa rin mapangalanan. So, kung di ako kakamali, 2 o 3 istorya ang ginawa nitong journalist na ito na si Miss Jo. Lahat palpak. Fake talaga. Kaya nag-public apology siya. Naiyak na siya dyan. Naipit na siya. Umiyak na siya. Kasama po ito doon sa 40 o 37 vloggers na hirap na imbitahan ng Kongreso. Pero dumating last minute. Ayan nga po. Yung hearing na yan. Kahapon. Ayun. Yung naman si MJ, matindi rin yung MJ Reyes. Sabi niya may pangalan siya, pinapangalagaan ng pamilya. Ayun pala fake news din. Nagsabi naman niya, tulad ng sinabi ko kanina, na fake daw po yung mga biktima ng extrajudicial killing. Hindi papayag ang chairman ng Committee on Human Rights dyan. Dahil nagpunta sa kanila yung mga complainant, nag-iiyakan niya, tsaka talagang maraming biktima. Sasabihin niya fake. Nagsorry din siya. So dalawa ho yung talagang napahiya dyan. Kasama yan doon sa pinagdududahan or kasama yan sa sinasabing mga vlogger ng mga Duterte o vlogger ng pro-Duterte. Kaya kayo, pambihira naman. Aral-aral pag may time. Alam nyo, sa katotoo lang, hindi naman ho sa pagayabang, ang pagbablog, pinag-aaralan ito at iniisip, inaaral ang mga sinasabi. At kaya mong panindigan anumang investigasyon kapag inimbestigahan ka doon sa sinasabi mo. Ito, investigation lang, umamin kayo, palpak, nagsorry kayo. So, ibig sabihin, yung mga vlog nyo, mga topic nyo, content nyo, mga fake yan. Kung hindi man lahat, marami dyan, pagdududahan na. Sino pang maniniwala sa mga vlogger na ito? Kung hindi nila kayang panindigan ang kanilang mga ginagawa dahil wala naman palang dokumento sila. Wala silang pagpapatunay. Naloko na. Yan pala ang dahilan kung bakit ang hirap nilang imbitahan. Nagkasabit-sabit na sila. Ito nga yung tingin ko dyan, opinion ko lang ito. Kaya nga sila napilitan ng lumabas kasi aarestuhin na sila Kasi kung hindi sila dumating sa huling hearing na yan o sa hearing na yan, contempt na sila, papahuli na. O dumating silang bigla, although kulang pa. Ano yan kung di ang 37, naging 18, ayan dumating yata, 8 lang So meron pang hindi. Huwag kasi kayong after views lang, after followers lang, after money lang. Dapat merong accountability. Dapat po alam ninyo ang inyong sinusulat at sinasabi. Para kahit anong mangyari, kaya niyong panindigan. Kaso hindi niyo pinanindigan Inamin yung mali. Dahil talagang hindi kayo naipit na kayo. Nagsorry na kayo. Di sablay. Sira-sira ang inyong kredibilidad pagkatao dyan. Paano ngayon yan? Itong isa, taga Manila Bulletin pa. Malamang tanggalin pa ng bulletin niya. Napakalaking pahayagan ng Manila Bulletin. Yung palang kanilang kasamahan nagpe-fake news. Malaking damage yan. Delikado yan. So maging maingat po. Yan ang aking panawagan. Maraming vlogger, talagang yung iba, after views, after subscriber, gusto lang na mag-content kahit na sablay. Kung para saan yan, ewan ko. Mayroong accountability. Lagi ko naman sinasabi. Ignorance of the law excuses no one. Okay? No one is above the law. Ayan. Hindi naman po ako nagkulang. Ang dami ko na sinabi yan. Paulit-ulit ko na sinabi yan. Ayaw nyo maniwala. Ayan. Paano ngayon? Iiyak-iyak kayo. Please like and share ang video. Tama itong si Sir Mike. Diba, ang pagbablog dapat aaralin mo. Dapat pag ikaw magbibigay ka ng opinion, alamin mo yung buong istorya. Confirm mo muna kung totoo, kung tama. Diba, ang problema dito sa mga sa mga vlogger na ito, kaya pala mga takot na takot pumunta at masinuna pang lumapit sa Supreme Court kasi alam pala nila na mali ang kanilang mga pinagkukukuda sa SOCMED. Alam pala nila na mali ang kanilang mga sinasabi. Alam pala nila na fake news talaga sila. Aminado naman sila na fake news sila. Si MJ Kiambao nga, umamin na engot siya Diba? Kasi
akala ko talaga ang mangyayari kapag umattend sila ng TRICOM, bakbakang umaattend din na, hindi, kami ang totoo. Kami ang tama. Nasa amin ang katotohanan. Akala ko ganun mangyayari. Yung pala titiklop kayo na parang mga niyupi kayong lata na mga kaiingay. Wala pala kayong mga laman. Wala pala kayong mga dalang dokumento. Wala pala kayong dalang katotohanan. Ang masaklap nito, alam niyo po, ito masaklap nito. Yung mga obob, mga engot, mga tatanga-tanga na mga DD shit, pinagtatanggol pa rin tong mga vlogger na to. Bilog na bilog kasi nila yung ulo ng mga followers nila eh. Bilog na bilog nila yung ulo. At pinapalabas pa na ginigipit pa ngayon yung mga vlogger. Nakikita ko sa mga comment section eh. Ginigipit daw yung mga vlogger. Nakita nyo bang ginipit? Wala nga naka-contempt eh. Kahit nga huling-huli na nagsisinungaling, kahit na huling-huli na nagpapalusot, walang na-contempt. Yung sinasabi ninyo na magma-martial law, diktadorya na, kayo ang mga abusado. Kayo ang diktadorya ang datingan. Kayo ang gumagawa ng problema ninyo eh. Diba? Paano manahimik na lang kayo? Wala naman pala kayong dalang katotohanan. Walang papeles, walang basehan ang inyong mga sinasabi. Saan nyo kinukuha yan? Kaya pala takot na takot kayo mga magsi-attend. Actually, alam nyo sa totoo lang, masasabi nga natin na mas may bayag pa tong mga babaeng to. Kaysa kila Banat Bay, kila Dadang Bakulaw, yung mga fake news vlogger ng DD shit, ng mga DDEBs. Nasaan ang mga angas nyo? Nasaan yung mga paghahamon ninyo? Nasaan? Ikaw, Agent Morales, nasaan yung yabang mo? Ikaw, Dado. Puro kayo kuda, puro kayo yabang. Sa TRICOM kayo magyabang, sa TRICOM nyo ilabas yung tapang nyo. Diyan, patas. Bakit? Meron kayo dapat dalang dokumento at ipapakita nyo kayo ang totoo. Kaya lang, tingin ko wala rin kayong dala. Tingin ko wala kayong dalang katotohanan. At kapag kayo nabanggit lang yung contempt, tsak na nanginginig ang mga tuhod nyo sa takot. Dahil alam nyo sa mga sarili nyo na hindi totoo ang mga binablog nyo at talagang sinisiraan nyo ang gobyernong ito. Diba? Huwag na tayo maglokohan. Alam naman natin kung ano sitwasyon noon kay Kibulok. Hindi naman lihim kung ano ang naging kapalit. Hindi naman lihim yan. Diba? Kaya, nako. Kala ko pa naman kung sino kayo mga kagagaling. Meron pa nga nagsabi sa akin sayang Mac, hindi ka nagtanggol kay Kibuloy. Hindi ka nagtanggol kay Digong. Sana marami ka ring view. Sana marami ka ring kinikita ngayon. Alam niyo, sabi ko hindi ko kailangan ng ng kita. Matagal na ako dito sa sa SOCMED eh. Hindi naman lalaki ng ganito channel ko kung ako balimbing, kung ako may masamang gawain, kung ako tumatanggap ng bayad sa mga politiko. Hindi po ako tatagal dito at hindi po lalaki ang channel ko ng ganito kung ganyan po ang gawain ko. Hindi nyo napansin. Kahit ano i-vlog ko, kahit ano sabihin ko dito, walang nagdidikta sa akin eh. Walang nagdidikta sa akin. Kita nyo sinusuportahan ko at binablog ko, nire-reactionan ko. Video ni Sir Mike Abe, hindi ng politiko. Wala akong dito, wala akong backup dito na politiko. Napakasarap po sa pakiramdam na wala kang tinatanggap na pera kahit kanino. Alam niyo kung bakit? Malaya kang makakapag-vlog. Kahit ano topic mo, pwede. Walang magdidikta sa'yo. Yan po ang pinakamasarap sa vlogging. Sana yan matutunan din ng ating mga kaibigan. Kaya lang importante sa kanila kita, importante sa kanila pera.
So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayo maniniwala sa mga fake news vlogger na walang paninindigan at mga apologetic. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.